Malakas na tumawa si Amira. Ibang klase ka din mag-propose, Johan the devil. Baby, wag mo naman akong pagtawanan. This is not what I plan to propose to you. Please say yes, baby. Pagsusumamo ko. Sabihin mo muna sa akin kung sino ba ang kasama mo kanina. O mo kung pinaglololo ko, Johan. Masungit niyang sambit. Nakikita kong pagpipigil niyang mangiti. Baby, she's my cousin, Charlotte. She has just arrived in the Philippines. Galing siya sa Amerika. She's here to design your wedding gown. She's a wedding gown designer and she's looking forward to meet you. She's helping me with our wedding. Kasama nga siya nihan sa penthouse. Kanina pa kita hinahanap para ipakilala sa kanya. Tuloy-tuloy kunturan. Natigilan si Amira. She was stunned. Napangiti ako. Ibang klase ka talaga, Johan. Balak mo pa akong pikutin. Plinano mo na ang kasal, hindi mo pa nga ako sinusuyo. Nakikita kong kaslap sa kanyang mga mata. Baby, pinarusahan mo na ako ng gusto nung bitinin mo ako. Sumakit ang dalawang ulo ko. It's so hurt, baby. Tanasan niya ako ng kilay at sinamangutan niya ako. Paano kung hindi ako pumayag na magpakasal sa'yo? Anong gagawin mo? Seryosong tanong niya. Nakaramdam ako ng kaba. I will kidnap you, baby. And I gonna eat you. Johan! Pamumutor niya sa iba ko pang sasabihin. Namula maganda niyang mukha. Ngumisi ako. Napailing-iling si Amira. Baby, please say yes. Ikaw lang babaeng pinakamamahal ko. Seryoso kong sabi. Kahit magdamag akong lumuhod sa harapan niya para pumayag siyang pakasalan ako'y gagawin ko. I can do anything for her. Yes. Pakakasalan kita dahil mahal na mahal kita. Johan, my devil. I love you, baby. Wala nang bawian. You're mine forever. Malakas na tumawa sa Amira. Agad ko'y sinuot ang singsing sa kanya. Tumayo ako at maalab kong inangkin ang labi niya. Lubos ang kaligayahan na nararamdaman ko. Hindi lang dahil sa pumayag siyang maging asawa ko kundi ang marinig na mahal niya ako. Let's do the honeymoon first. Napatili sa Amira nang punitin ko ang suot niyang t-shirt. Maalab kong inangkin ang labi niya. Nagapoy ang katawan ko nang madama ng palad kong katawan niya. It's payback time, baby. Don't worry. Hindi ka mabibitin. Mapaglaro kong sabi ng panandalian kong bitawan ng labi niya. Nanlaki ang mata ni Amira. Hindi ko hinayaang makapagsalita siya. A soft moan escaped from her sexy lips nang haplusin ko ang katawan niya. Nakakapong umayos ng higa sa Amira. Ibinagsak ko ang katawan ko sa tabi niya. She lay on my chest with her head tucked under my chin. Hinapos ko ang buhok niya. Narinig ko ang malakas na tibok ng puso ni Amira. I love you, baby. Tumigil ka na nga sa kaka-I love you mo. Iba na naman ang kasunod niyan. Sambit ni Amira sa napapaos na boses. Hindi ko napigilan ang matawa. Nagangad siya ng paningin. She gave me a deadly gaze na ikinatikom ng bibig ko. Umayos ng higa si Amira. Patalikod sa akin. Hinila ko ang kumot para takpan ang hubad niyang katawan. Baka hindi naman ako makapagpigil. Muli ko siyang angkinin. Sunod-sunod na pagtunog ng cellphone ang nagpabangon sa akin. Baby, is that your phone making a noise? Tanong ko kay Amira. Hindi. Matamlay niyang sagot. Mukhang napagod na si Amira nang husto sa makailang beses kong pag-angkin sa kanya. Hinalakan ko ang ulo niya. Bumaba ako ng kama at dinampot ang pantalon ko kung nasaan ang cellphone ko. Agad kong sinagot ang tawag nang makita ko sa screen na nagmula ang tawag mula sa mommy. Hey mom, how are you? Huwag mo akong how are you, Johan? Sa ibang tao ko pa malalaman ang tungkol sa apo ko. Umuwi ka ng Maynila at bilhin mo ang apo ko at ang magiging manugang ko. Kahapon pa kami dumating ng amo mo galing Amerika. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung kanino nalaman ni Mommy ang tungkol kay Hans. Alam kong matagal nang sabik si Mommy na magkaapo. Mom, I was planning to tell you after Amir. Magtigil ka, Johan. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Bukas na bukas, dalhin mo ang apo ko at si Amira dito sa Maynila. Pasaway ka talagang bata ka. Your dad wants to see his apo too. Dito mo sa mansyon, dalhin na mag-ina mo. Tomorrow, Johan, I don't need your excuses. Bukas na bukas, iuwi mo sila dito. Okay, Mom. Bago pa ako makapagsalita, muli, agad nang tinapos ng aking ina ang tawag. Napailing-iling ako. Sa dami ng mga nangyari, simula nang matagpuan ko sa Amira, hindi ko nasabi kay Mommy ang lahat. Tsak na kay Charlotte niya nalaman ang tungkol kay Hans.
Tiyak na walang tigil na pananermo na nga abutin ko bukas sa aking ina na kung sermonan ako dahil ko pa ang bata. Gumalaw si Amira at tumarap ng higa sa gawi ko. Namulampis niya nang tumutok ang mata niya sa gitna ng mga hita ko. Baby, if I were you, don't look at my body. Kung gusto mong makalakad bukas. Mapaglaro kong sabi na ikinasimangot ni Amira. Nilagay ko ang cellphone ko sa nightstand. Bumalik ako sa kama. Humiga ako paharap kay Amira at agad ko siyang ikinulong sa mga bisig ko. Hinila ko ang kumot para takpan ang hubad naming katawan. Naghatid ng kiditi sa puso ko nang dumampi ang labi niya sa dibdib ko nang sumiksik sa Amira ng gusto sa katawan ko. Pigil na pigil ko ang sarili ko na muli siyang angkinin. Baby, we need to go back to Manila tomorrow. Nasa Pilipinas sa mga magulang ko. They want to meet you and Hans. Paano? Paano alam ng mommy mo tungkol sa akin? Nagtatakang tanong ni Amira. I told her about you. Nang mawala ka, kailangan kong bumalik sa Amerika dahil inatake si Dad sa puso. My mom needs me. Pero kahit nasa Amerika ako, hindi ako tumigil na hanapin ka. Dito ka lang pala sa Palawan naglagay, baby. At sa mismong hotel ko pa, ikaw na mamasukan. Hindi sumagi sa isip ko na maaaring naging sa Amira the nerd ka. Kaya hindi ka mahanap-hanap ng mga taong binayaran ko. Dire-diretsong sabi ko. Kumawala sa Amira sa yakap ko. Umupo sa kama at makikita sa mata niya ang pagkagulat. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Hinanap mo talaga ako? Hindi ko napigilan ang mangiti sa reaksyon niya at sa pagkakatanong niya. Simula nang matagpuan ko siya, hindi ko pa lahat nasasabi sa kanya. Yes, baby. Hindi ako tumigil na hanapin ka because I love you. At ikaw lang ang babaeng bumaliw sa akin ng gusto. My mom knows everything. Hindi ko akalain na ganoon mo ako kamahal. Tura ni Amira at matamis siyang umiti sa akin. Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. But for now, let's rest para mamaya makailang rounds pa tayo. Maharot kong turan. Pinahiga ko sa Amira, pinaunan ko siya sa braso ko at mahigpit ko siyang ikinulong sa mga bisig ko. She's all I wanted in this world. Amira's POV. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang papasok kami sa loob ng mansyon ng mga Lupert. Ang malapalasyo nilang mansyon ang bumungad sa akin. Nang bumukas ang malaking tarangkahan, sumalubong sa amin ang mga nakahilarang mga tauhan ng mansyon. Pare-pareho ang mga uniforme ng mga ito. Lalo akong nalula sa yaman ng mga Lupert. Noon, sa kondo ko lang nakakasama si Johan kaya nakakapanibago ang ganito karangyang mansyon ang nakikita ko. Good morning, Senyorito Johan and Senyorita Amira. Natigilan ako nang kilala ako ng mga tauhan ng mga Lupert. Tumangulang si Johan sa mga ito habang ako'y matamis ko silang initian. Lalong lumakas ang kaba ko nang naglalakad na kami sa loob ng mansyon. Ang mansyon ng mga Lupert na nagsusumigaw ng karangyaan. Relax, baby. Malambing na tura ni Johan at mahinang pinisil ang kamay ko gamit ang isang kamay niya habang karga niya si Hans na nakatulog na sa balikat nito. Tumigil kami sa paglalakad. Matamis na ngumiti si Johan sa akin at tinaplos ang pisngi ko. I love you, baby. Malambing na tura ni Johan. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng matamis na mininitian ng playboy kong nag-iisang anak. Agad ako napatingin sa ginang na sa tingin ko ay ang ina ni Johan. Mom! Sumeryoso ang mukha nito. Gusto kong matawa sa pagkainis nito sa ina. Finally, nakilala ko din ang personal na babaeng kinababaliwan ng anak ko. Magilaw nitong sambit at matamis na ngumiti sa akin. Where's your manners, Johan? Hindi mo ba ako pakikilala sa kanya? Manang-mana ka talaga sa ama mo. Mga pasaway kayo mag-ama. Ako po si Amira, ma. Pagpapakilala ko, inunahan ko si Johan na mukhang naiinis na sa ina nito. Mommy, not mom. Sa wakas magkakaroon ako ng anak na babae. Masayang tura nito at mahigpit akong niyakap, kaya nabitawan ko ang kamay ni Johan. Nang kumala siya ng yakap sa akin, naglakad ito patungo sa likuran ni Johan at matamang pinagmasdan ang natutulog na si Hans. Kumislap ang gilid ng mga mata nito. I can't believe it na may apo na ako. I'm so happy na makita ang apo ko. Gumaralgal ang boses ni Mrs. Lupert. Hindi ko akalain na ganito ang pagtanggap niya sa aming mga ina. Sa kabila ng yaman nila, hindi ito matapobre. Can I hold him? Tanong nito at mahinang hinapos sa mukha ni Hans gamit ang likod ng palad nito. Hans is heavy. Baka umiyak din pag naabalang tulog. I'll just put him to bed in the guest room. You have plenty of time, Mom, to be with him later.
Hindi na nagprotesta pa si Mrs. Lupert. Iginiya ako ni Mrs. Lupert patungo sa sala habang si Johan ay naglakad patungo sa isang silid. Lumangon ako para sundan ang tingin si Johan. Don't worry, hindi mawawala si Johan sa mansyon. Mapaglarong sambit ni Mrs. Lupert na ikinalis ko ng tingin kay Johan. Nahiya akong ngumiti sa kanya. Pinaupo niya ako sa mahabang sofa. Mabilis kong pinagala ang mga mata ko sa magarang sala na doble ang laki sa bahay na pag-aari ko sa Palawan. Masaya ako na sa wakas. Natagpuan ka na ng anak ko. He didn't stop searching for you. Kahit abala siya sa amin ng daddy niya. Seryosong tura nito. Masaya din po ako na naging maayos na kami ni Johan. Mahal na mahal ko po siya kahit pasaway siya. Sabay kaming tumawa ng mommy ni Johan. Dahil sa pagkamagiliw ng mommy nito'y nawala ang malakas na kabog ng dibdib ko. Nasasabi ko ang nasa isip ko. Looks like maraming mosquito sa Palawan. Makahulog ang biro nito nang tumingin sa leeg ko na binaliwala ko lang. Mom, stop teasing her. Pagsaway ni Johan sa kanyang ina. Hindi ko namalayan ang pagbalik ni Johan. Sa isang iglap, nasa tabi ko na siya, nakaupo. Hinawakan ng kamay ko at tumalik sa pisngi ko. Oh my, you're so clingy anak. Napailing-iling na tura ng mommy nito. Napatingin kami lahat sa paparating na lalaking nakaupo sa wheelchair habang tulak-tulak ng isang private nurse. Agad na tumayo ang mommy ni Johan at sinalubong ang lalaking naka-wheelchair. Hindi may pagkakaila na ama ito ni Johan. Inalalayan ng nurse at ni Johan ang ama nito na maupo sa love seat. Nang maayos na itong nakaupo'y bumalik si Johan sa kinaupan ko. At ang mommy naman ni Johan sa tabi ni Mr. Lupert. Dear, siya si Amira. Ang babaeng nakabihag sa puso ng anak mong mapaglaro na nagmana sa'yo. Tura ng mommy ni Johan na ikinangiti ko. Napalis ang ngiti ko nang magtama ang mata namin ng daddy nito. Tumamulang ito sa akin. Tipid akong ngumiti. Pinagmasdan ko mag-asawa. Mrs. Lupert looks sophisticated, glamorous and down-to-earth. Samantalang si Mr. Lupert, sobrang seryoso at nakakatakot. Sa itsura at pananamit, nagsusumigaw sa karangyaan ng mga ito. Ang lakas ng kaba ko tuwing magagawa ang paningin ko sa daddy ni Johan. Kaya hindi ko naunawaan ang mga sinasabi ng mommy ni Johan. Dear, ngumiti ka naman. I can see in her eyes, she's scared of you. Stop the intimidating look on your face. Mapaglarong tuna ng mommy niya sa ama ni Johan. Hindi ko akalain na nakakaintindi ng Tagalog ang American daddy niya. Nahiya akong ngumiti kay Mr. Lupert nang ngitian niya ako. Nakakatuwang isipin na ang isang makapangyarihan at tinitingala ng marami na si Mr. Lupert sumunod agad sa utos ng asawa nito. Nakikita ko sa kanya si Johan. Napagtanto ko na namana nito ang lahat sa daddy niya. Kamukhang kamukha ni Johan ang ama nito at mukhang namana din ang pag-uugali. No, I know why my son fell in love with your heart. Alam mo bang mahal ka ng anak ko? Kinakausap niya larawan mo noong nasa Amerika siya at... Mom! Sata ni Johan sa ina nito. What? Mapaglarong tanong nito. Napatingin ako kay Johan. Namumula ang tanga nito at nagkakamot sa batok. Naghatid ng giliti sa puso ko ang mga sinabi ng mommy ni Johan. Muli akong tumingin sa mommy ni Johan at ngumiti ako. Marami ka pang kasalanan, Johan, kaya magtigil ka. Lihim ako napangiti nang nagkunwari si Johan ay zipper na ang bibig. Darling, leave them alone. Kararating lang nila. Let them rest. Punong-puno ng otoridad ang boses ni Mr. Lupert. Thanks, Dad. Mapaglarong ngumiti si Johan. Agad na tumayo at hinila ako. Please, watch my son. Magpapahinga lang po kami ni Amira sa silid ko. Pinanlakihan ko ng mata si Johan. Sa ngiti niya, alam ko ang gusto niyang mangyari. Ako nang bahala sa apo ko. Go, magpahinga na kayo para dumami ang apo ko. Tura ng mommy ni Johan. Nakakalokong ngumisi si Johan sa akin. Darling! What, Liam? I love you. Liam ako napangiti sa ama ni Johan. Ngayon, alam ko na kung kanino nagmana si Johan the Devil. Johan's POV. Hila-hila ko sa Amira patungo sa ikalawang palapag ng mansyon. Nasasabi ka kung muling masolo siya. I know my mom wanted to have more grandkids. Paulit-ulit niyang parinig sa akin noon na gusto niyang maraming apo. Nag-iisa akong anak kaya walang ibang kinukulit ang aking ina kundi ako. Before I met Amira, getting married and having kids was not my cup of tea. Wala sa plano ko mag-asawa at magkaanak. All I wanted before was to do woman. No feelings and no long commitments. But when she came into my life,
Everything changed. Gusto ko makasama siya habang buhay. I want to wake up in the morning next to her. Amira aroused every part of me. Kahit noong nerdy pa ang ayos niya, napukaw niya ang pansin ko. To the point na ako na ang nagpapapansin sa kanya. Siya lang ang babaeng nagpakita ng disgusto sa akin. She hated my reputation kaya ginawa ko ang lahat para mapansin niya ako. My mom wants a lot of grandkids, baby. Kaya ngayon pa lang sasimulan na natin gumawa. Turan ko. Ngumiti ako nang nakakaloko sa kanya. Nang nasa tapat na kami ng pintuan ng silid ko, agad ko siyang hinila papasok sa loob. Inilak ko ang pintuan. I lifted her against the door as she wrapped her legs around my waist. Anong pinagsasabi mo sisimula natin gumawa ngayon? Hindi ba't kagabi ka pa nagsimula? Nakailang paputo ka nga sa loob ko. Mapaglarong tara ni Amira na ikinangisi ko. She kissed my lips with a kiss. Mapang-akit niya akong tinititigan. I was about to kiss her nang mahinang tumawa sa Amira. Napatitig ako sa kanya. May naalala lang ako nakakatawa. Naglakad ako patungo sa kama na buhat-buhat sa Amira. Nang marating ko ang kama, umupo ako sa gilid at inayos ko ang pagkakaupo ni Amira sa kandungan ko. Mabilis kong inangkin ang labi niya. Anong naalala mong nakakatawa, baby? Malambing kong tanong sa kanya. Kagabi lang kami naging maayos kaya wala pa kaming oras na pinag-usapan ang mga nangyari sa buhay niya sa loob ng 3 taon. Nang magbuntis ako kay Hans, hinahanap-hanap kita. Alam mo bang naghanap ako ng picture mo sa business magazine dahil gustong-gusto ko makita ang mukha mo? Parang akong baliw noon na tinititigan ang larawan mo. May nakapagsabi sa akin na pinaglilinhan kita. Kaya siguro kamukhang kamukha mo si Hans. Tuloy-tuloy na sabi ni Amira. Nakatingin sa kawalan na parang inaalala ang mga naganap noon. Mahingiti siya sa labi. Kumirot ang puso ko because of my stupidity. Wala ako sa tabi ni Amira nang ipinagbuntis niya si Hans. Baby, I'm so sorry. Nahihiya ako sa kanya. Kahit paulit-ulit akong humingi ng kapatawaran, hindi pa rin sapat para mabago ang mga naganap. Naiinis ako sa sarili ko. Tumingin sa Amira sa akin. Makikita sa mata niya ang pagtataka. Para saan naman yung sorry mo? Malambing niyang turan. Hindi ko na makita ang galit sa kanyang mga mata. Pagmamahal ang nakikita ko sa mga mata niya. Baby, I feel like my sorry is na rin na para sa mga nagawa ko sa'yo. Nainis ako sa sarili ko na wala ako sa tabi mo noong ipinagbuntis mo si Hans. Turan ko. Yumuko ako. Natatakot akong muling makita ang galit niya. Natatakot akong marinig na isumbat niya sa akin ang mga katangahang nagawa ko. Inangat niya ang mukha ko gamit ang daliri niya. Sinalubong niya ng tingin ang mga mata ko. She cupped my face in her hands. I felt the caress of her breath on my cheek. Masuyo niyang hinalikan ang labi ko. Ang arte mo, Johan. Hindi ko akalain na madrama pala ang playboy billionaire na si Johan the Devil. Nung muli ko ipagkaloob ang sarili ko sa iyo, gusto ko magsimula tayong muli. No more dramas. At wala nang katangahan na magaganap. Let's start our life with full of happiness and love. Mahal na mahal pa rin kita kaya siguro hindi ko magawa ipagtabuyan ka ng tuluyan. Kung may gumugulo sa isip mo, itanong mo lang sa akin. Don't be a fool again. Napako ang paningin ko kay Amira. Ang mga sinabi niya humaplo sa puso ko. Amira has a soft heart. Hindi ko nahahayaan na may manakit sa kanya. Baby, I love you so much. Malambing kunturan. Inabot ko ang labi niya. Isang masuyong halik ang pag-angkin ko sa labi niya. Hinaplos ko ang hita niya. Yan ka na naman. Pagpahingayin mo naman ako. Nakarami ka na kagabi, masakit pa. Mabilis ang kilos ni Amira na umalis sa kandungan ko. Hindi ko napigilan ang matawa. Tumakbo si Amira sa banyo na ikinahalak ako. Baby, you can't hide from me. I'll let you rest for a couple of hours. Subukan mo ituloy ang mga sasabihin mo. Kung ayaw mo sa ibang silid matulog mamayang gabi. Alam na alam ko na mga malalaswang lalabas sa bunganga mo, Johan. Masungit na tura ni Amira. Handa na itong buksan ang pintuan ng banyo nang harapin ako. Natahimik ako. Binuksan ni Amira ang pintuan ng banyo at pumasok ito. Isang nakakalokong ngiti ang makikita sa labi ni Amira nang tumingin siya sa akin bago isara ang pintuan ng banyo. Nakatingin lang ako sa pintuan pinasukan ni Amira. Ilang minuto lumipas nang lumabas si Amira sa banyo. Masama ang tingin niya sa akin na ipinagtaka ko. Why is she giving me the evil eye again? Bulong ko sa sarili ko. Nakakainis ka talaga. Hindi mo ba lang sinabi sa akin na ang dami marka na leeg ko? You want the devil ka talaga.
Kaya pala ganun na lang akong tuksoy ni Mommy Lian. Dahil sa mga kagagawan mo. Nakakahiya. Ipinadyak ni Amira ang isang paa sa sahig. Makikita ang inis sa maganda niyang mukha. Itinikom ko ang bibig ko. Itinatago ko ang mapangiti sa nakikita kong mukha ni Amira. Naglakad siya patungo sa akin na hindi nawawala ang masamang tingin. Tumayo siya sa harapan ko tumalukip-kip. Baby, I was so occupied with our travel kaya hindi ko napagtuunan ng pansin ang leeg mo. Hayaan mo na si Mommy. Alam niya namang mahal na mahal kita kaya nagawa ko yan. Pagpapaliwanag ko't namisi ako sa kanya. Huwag kang magsinungaling, Johan. Mahalin mo mukha mo dyan. Nakakaya talaga. Siguro kaya panay din ang tingin at ngiti ni Charlotte kanina sa akin sa aeroplano dahil dito. Naiinis na tura ni Amira. Hindi ko alam pero natutuwa ako sa kasungitan niya. Nagkunwari ako may tinitingnan sa likuran ko at numiti ako. Tumikim ako para mawala ang pinipigilan kong tawa. Pinaseryoso ko ang mukha ko. Baby, are you doubting me? I'm telling you the truth. Pagdadrama ko, pigil na pigil ko ang matawa dahil sa nakikita kong makahulog ang tingin sa akin ni Amira. Hindi ko na napigilan ang mapangiti. Johan! Nasabik lang kasi ako sa'yo ng gusto kaya marami kang marka sa buong katawan. Believe me baby, di ko talaga napansin kanina dahil sobrang nasasabik ako na ipakilala kayo ni Hans sa mga magulang ko. I love you. Malumanay kong turan. Sinabi ko ang totoong nararamdaman ko kanina habang lulan kami ng private plane ko na sumundo sa amin sa Palawan. Lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Amira. Alam mo talaga kung paano aalisin ang galit ko. Malambing niyang turan at ngumiti sa akin. Hinila ko siya at pinaupo sa kandungan ko. Mahigpit kong pinulupot ang mga kamay ko sa bawang niya at tinalikan ko ang braso niya. Baby, can we do it quickie? May akong tanong. Nagbabaka sakali na pagbigyan niya ako. Quickie tapos mauwi sa ilang rounds? Sabi mo pagpapahingahin mo ako. Napabuntong hininga ako na ikinatawa ni Amira. Hindi na ako nakapagsalita nang sakupin niya ang labi ko. Nang bitawan niya ang labi ko, itinulak niya ako kaya napahiga ako sa kama. Let me make love to you, Sir Rupert. Mapang-akit niyang turan habang nakaupo sa ibabaw ko. Take me now, my nerd assistant. Mapaglaro ko sagot sa kanya. Yumuko sa Amira at muling inangkin ang labi ko habang ang kamay niya ay humahaplos sa katawan ko. Ngunit malakas ako napamura sa sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Sinaman ako ng tingin ni Amira. Kasunod ng pagkatok ang malalakas na palahaw. Umalis sa Amira sa ibabaw ko. Mabilis na inayos ang sarili bago tinungo ang pintuan. Agad akong sumunod. Nang mabuksan ni Amira ang pinto ay bumungad ang nag-aalalang mukha ni Mommy habang hawak ang kamay ni Hans. Mabigat si Hans, kaya alam kong hindi siya kayang buhatin ng aking ina. Mommy! Tura ni Hans kasabay ng muling malakas na pag-iyak. Agad kong binuhat si Hans. Pasensya na kayo, hindi ko siya mapatigil sa pag-iyak. Mommy, kami dapat ang humingi ng pasensya. Naninibago lang po si Hans sa inyo. Give him a time. Mami, maglalambing na si Hans sa inyo. Turan ko para pagaanin ang loob ni Mommy. Alam kong nasasabik siyang makabonding ang apo niya. Mom, malambing na bata si Hans. Medyo wala pa lang po siya sa mood dahil kagigising lang. Nahihiyang tura ni Amira. Ngumiti si Mommy bago nagpaalam. Dinala ko si Hans sa kama. Sinara ni Amira ang pintuan bago sumunod sa amin. Baby? Baby, patutulugin ko lang ulit si Hans. Ituloy natin. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang samaan ako ng tingin ni Amira. Inayos niya ng higa si Hans sa katinabihan. Umikot ako sa kabilang side ng kama at humiga ako sa tabi ni Hans. Mami, ang gabi na lang. Turan ko at ngumisi ako kay Amira. Napailing-iling si Amira. Johan's POV 2 years ago. Please, forgive me, Johan. Pakawalan mo na ako. Hindi ko naguguluhin sa Amira. Pagmamakaawa ni Lara. Kanina pa paulit-ulit ang mga sinasabi niya. Bumalik ako sa Pilipinas nang mag-report ang inutusan ko sa paghahanap kay Amira na natagpuan niya sa Amira sa Maynila. Ngunit maling tao ang nakita niya. Sa sobrang pagkalumo na naramdaman ko, ipinadukot ko si Lara para pagbayarin sa kasalanan na nagawa nito sa akin at kay Amira. You made me feel like a fool for believing you. You're a dumb slut. Akala mo ba kaya mong paikutin ang katulad ko? Kung nagawa mong siraan sa Alexander at Amira noon, hindi ako. Ibabalik ko sa iyo mga ginawa mong pagpapahirap kay Amira. How could you hurt your sister like that? You are a dumb evil. Sagaw ko sa kanya. Napuno ng galit ang kalooban ko.
Isang buwan na simula nang nawala si Amira. Pinaimbestigahan ko ang buhay ni Amira at doon ko nalaman ang mga kasamaan ng ama at kapatid dito. Nalaman ko na naging assistant sa Amira ng kaibigan kong si Carlo Ortega. At ginamit ni Lara si Amira para makuha nito ang kaibigan kong si Carlo. Naging sunod-sunuran si Amira kay Lara dahil sa kapatid nitong si Lander. Ang pinakamamahal kong si Amira ay maraming dinanas ng hirap sa kamay ng sariling ama at kapatid. I want to take revenge for her. Baby, after all of this, I'm gonna find you and you will be with me forever. Sayod sa gusto mo, mananatili ka sa tabi ko. Amira Valdez. Sigaw ng isip ko. Anong gagawin mo, Johan? Patayin mo na lang ako! Sigaw ni Lara. Humalakak ako. Sinamaan ko siya ng tingin. Kapansin-pansin ang pabago-bago ugali ni Lara. Looks like her mind is not stable. I will make your life a living hell. You're not gonna suffer like what you did to Amira if you die now. Kailangan mong turuan ng leksyon at hindi ko dudumihan ang kamay ko sa katulad mo. Pananakot ko sa kanya. Dinala ko si Lara sa isang isla at dito siya maninirahan habang buhay. Ang islang ito ay pag-aari ng kaibigan kong si Damon de Luna, na kilalang bilyonaryong walang puso. Alam kong magagawa niyang parusahan si Lara. Kung ano man ang gawin ni Damon sa kanya, wala na akong pakialam. Alam kong hindi siya makakaalis ng isla na ito. Habang buhay siyang magdurusa sa mga kasamaang ginawa niya kay Amira. Johan, walang hiya ka! Sigaw ni Lara. Nalilisik ang kanyang mga mata. Who the hell's yelling? Shit! Sa lahat ng ayaw ko'y binubulabog ang tahimik kong isla. Dumadagundong na sigaw ni Damon na ikinatahimik ni Lara. His cold voice and gaze shocked her. Napangisa ako. Who's she? Malamig na tanong ni Damon nang tumingin sa akin. Someone that needs to punish. You can do whatever you want to her. I don't care. Seryoso kong turan. He had a hard, cold-eyed smile. You want me to end her life? Seryosong tanong ni Damon. No, she needs to learn the lesson the hard way. Matagas kong turan. Sa pagkawala ni Amira sa akin na puno ng galit ang puso ko kay Lara. Johan! You can't leave me here! Sigaw ni Lara. Shut up! Umalingaw-ngaw sa buong sala ang galit ng sigaw ni Damon. Matali kong kaibigan si Damon dahil sa pagkamatay ng babaeng pinakamamahal nito, naging matigas ang puso niya. Yes, I can leave you here, Lara. Habang buhay mong pagsisihan na binangga mo ko at sisiguraduhin kong magiging masaya kami ni Amira habang ikaw ay nahihirapan. Malakas na humalakhak si Lara. You are delusional. Amira doesn't love you. Alam ko na mahal niya pa rin sa Alexander. Kung hindi lang tanga lalaking iyon na katulad mo, masaya na sana sila ni Amira. Ang kaibahan niyo lang dala sa tukso sa Alexander para sa babae na ipinain ko. Pero pareho kayong tanga. Muling malakas na malakak si Lara. Nagpumiglas ito sa pagkakagapos sa upuan. Nang hindi makawala, umiyak ito at nagsasalita ng hindi namin marinig. Para itong nawawala sa sarili. She's crazy. Mahinantura ni Damon. Nagkatinginan kaming dalawa. Ilang sandali pa'y tumigil si Lara sa pag-iyak. Nalilisik ang mata nitong tumingin sa amin ni Damon. Good. I think we better take her to the mental hospital. Seryosong tura ni Damon na sinang-ayunan ko. Mom, can you stop teasing me? Nainis kong turan sa aking ina. Kanina pa siya walang tigil sa pangiinis sa akin simula nang mahuli niya akong kinakausap ang larawan ni Amira. 2 buwan na akong namamalagi sa Amerika simula na ipasok ko si Lara sa mental hospital. Tuluyan na itong nabaliw. You need to find her. I want to thank her dahil binago ka niya. My playboy son has finally found his match. Mapaglarong tura ng aking ina. I love her. Hindi ako titigil na hanapin sa Amira. Seryoso kong turan. Tsak na matutuwa ang daddy mo pag nalaman na nagsaseryoso ka na sa babae. Salamat anak. Kahit hinahanap mo siya, inaalagaan mo pa rin ang daddy mo at ako. I'm so proud of you. I'm just hoping na matagpuan mo na siya agad. I want a lot of grandkids, Johan. Kaya dalian mo ang paghanap sa kanya. Tura ng aking ina. Hindi ako nakapagsalita. Ano kaya magiging itsura ni Amira pag nagbuntis siya sa anak namin? Tanong sa isip ko. Napangiti ako sa kaisipan na magkakaanak kaming dalawa. Naisip mo ba kung ano itsura niya kung buntis siya? Kaya may pangiti-ngiti ka dyan? Mapaglarong tura ni Mami. What the heck?
Mom, you know how to read minds now? Eksahirado kong turan. Pumuno sa buong sala ang malakas na tawa ng aking ina. Mom! Inis kong pagkuha ng pansin niya. Tumigil sa mommy sa pagtawa at tumingin sa akin. Makikita sa kanyang mukha ang pagpipigil na muling matawa. Masyado kang seryoso, anak. Pinasasabik mo ako na lalong makilala sa Amira ng personal dahil sa mga ginagawa mo. I can see in your face kung gaano mo siya kamahal. Every time I mention her, lumiliwanag ang mukha mo. Pati mga mata mo yung umingiti. I love Amira so much. Tapid kong sambit. Ngumiti si mommy at tinapik ang balikat ko. I know, you love her. Kaya nga ganyan ka. Iwan na muna kita dito sa library. Alam ko marami ka pang trabaho. Hindi na ako hiniyaang makapagsalita ng aking ina. Agad itong tumayo at walang lingon likod na iniwan ako. Sumandal ako sa kinaupan ko. Ipinikit ko ang mga mata ko. Ang imahe ni Amira na nakangiti ang nakita ko sa pagpikit ng mga mata ko. Baby, bulong ko sa sarili.